Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo natin dito guys. Magandang balita, Biblia. Today is 22 March 2024. Nandito tayo sa Aklat ng Awit, chapter 127. Pagpupuri dahil sa kabutihan ng Diyos, isang awit ng pag-akyat upang sumamba, katha ni Solomon. Pagkasabayan ako ng basa guys. Muntik pang mahulog yung aking libro. Pagkasabayan ako ng basa guys para tayo dito matuto. Awit chapter 127 verse 1, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng pantay ay wala ring saysay. Awit chapter 127 verse 2, hindi dapat pakahirap magpagal sa hanap buhay, maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay, pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Verse 3, kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganito mga supling, pagpapalang mayroong galak. Verse 4, ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal. Verse 5, mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi siya malulupig at malayo sa kahihiyan kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Ang bungad ng pagsunod kay Yahweh. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit chapter 128 verse 1, mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na nais sumunod sa kanyang utos. Verse 2, kakainin niya ang bunga ng kanyang pinaghirapan, ang taong ito'y maligaya, maunlad ang pamumuhay. Verse 3, yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Maganda naman talaga yung pinaghirapan mo yung kung sa pinagtrabahuan mo yung iyong income. Verse 3, sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag na ang kainan. Sorry. Pakisabayan ako guys, mali na yung basa ko. Verse 3 ulitin ko. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Verse 4, ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpalain. Verse 5, mula sa Zion, pagpapala nawa ni Yahweh ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Awit chapter 128 verse 6, ang magiging iyong apo, nawa iyong makita rin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Panalangin laban sa mga kaaway ng Israel, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Ito dapat ngayon ang ipanalangin ng tiga-Israel. Kasi diba may gulo dyan sa Gaza. Isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit chapter 129 verse 1, ihayag mo o Israel ang ginawa ng kaaway. Sa simulang usigin ka mula pa ng kabataan. Verse 2, simula pa ng bata, ako'y di na nilubayan mahigpit na pinag-usig bagaman di nagtagumpay. Verse 3, ako ay sinaktan nila, ang likod ko'y sinugatan, mga sugat na malalim parang bukid na binungkal. Verse 4, ngunit ang Diyos na si Yahweh palibhasa ay matuwid, pinalaya niya ako at sa hirap ay inalis. Verse 5, nawa itong mga bansang laging na mamuhi sa Zion sa labanan ay malupig, mapahi at mapaurong. Verse 6, matulad sa mga damong tumubo sa mga bubong, natutuyong lahat ito, kahit ito'y bagong sibol. Verse 7, di na ito binibigkis at hindi na tinitipon. Verse 8, chapter 129 verse 8, kahit isang dumara ay di man lamang banggitin, nawa ang pagpapala ni Yahweh ay iyong tanggapin, sa pangalan ni Yahweh pagpapala ay iyong tanggapin. Amen to that. Panalangin upang tulungan ng Diyos, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit chapter 130 verse 1, sa gitna ng paghihirap kay Yahweh ay dumalangin. Verse 2, Panginoon, ako'y dinggin kapag ako'y tumataghoy, dinggin mo ang pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Verse 3, kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Verse 4, ngunit iyong pinatawad kasalanan ay nilimot.
Pinatawad mo nga kami upang sa iyo ay matakot. Verse 5, sabik akong naghihintay, O Yahweh, sa iyong tugon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Verse 6, yaring aking pananabik, Panginoon, na higit pa sa bantay na naghihintay ng pagsapit ng umaga. Awit chapter 130 verse 7, magtiwala ka Israel, magtiwala ka kay Yahweh, matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahandang sa sino man ay tumubos. Awit chapter 130 verse 8, ililigtas ang Israel, bansang kanyang minamahal, ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Ang mapagkumbabang dalangin, isang awit ng pag-akyat upang sumamba, katha ni David. Awit chapter 131 verse 1, Yahweh aking Diyos ang pagmamataas. Tinalikuran ko't iniwan ng ganap ang mga gawain na magpapatanyag. Iniwan ko na rin, di ko na hinahangad. Verse 2, mapayapa ako at nasisihan tulad niyang sanggol sa bisig ni inay. Verse 3, kaya mula ngayon at magpakailanman si Yahweh lang Israel ang dapat sandigan. Ito yung pangalawa sa pinakamaiksi, diba? Yung awit 117 verse up to verse lang. Ito naman up to verse 3 lang. Okay, nandito tayo sa awit chapter 132, awit ng parangal para sa templo, isang awit ng pag-akyat upang sumamba. Awit chapter 32 verse 1, alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin, huwag mong klilimutin ang lahat ng hirap na kanyang tiniis. Verse 2, alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, O dakilang Diyos. Bakit ano? Okay lang. Kasi dinalangin nila ito. It means ba buhay pa si David nung sinulat yung Bible? Kasi tingnan mo yung prayers guys, about kay David pa rin. Tingnan mo, awit chapter 132 verse 1, alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin, huwag mong lilimutin ang lahat ng hirap na kanyang tiniis. Verse 2, alalahanin mo ang kanyang pangako. Kasi matagal nang patay si David guys pero nandito pa rin, sinasali pa rin siya sa prayers. Okay, ulitin ko ha. Awit chapter 132 verse 1, alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin, huwag mong lilimutin ang lahat ng hirap ng kanyang tiniis. Verse 2, alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, O dakilang Diyos ng bansang Israel, wika niya ay ganito. Verse 3 to 5, di ako uuwi, nangangako ako na hindi hihimlay hanggat si Yahweh ay wala pang lugar na matitirahan, isang templong laan sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Verse 6, ang aming nabalitaan na sa Bethlehem ang kabanang tipan sa bukid ng Jaar namin nasumpungan. Verse 7, ang aming sinabi ang templo ni Yahweh ay puntahan natin sa harap ng trono niya. Sa harap ng trono siya ay sambahin. Awit chapter 132 verse 8, sa iyong tahanan, Yahweh, pumasok ka kasama ang kabang sagisag ng kapangyarihan. Verse 9, so yung kaban ng tipan guys, isagisag ng kapangyarihan. Verse 9, iyong mga pari, hayaang maghayag na iyong pagliligtas ang mga hinirang sumigaw sa galak. Verse 10, alang-alang naman sa lingkod mong si David, ang piniling hari ay huwag mong itakwil. Verse 11, ang iyong pangako kay David mong lingkod, huwag mong babawiin, ganito ang iyong pangakong habilin. Isa sa anak mo ang gagawing hari upang mamahala matapos na ikay pumanaw sa lupa. Verse 12, kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghaharing walang katapusan. So dito sa word of God guys, hindi uso ang anti-dynasty. Kasi pangako ni Father God nga sa angka ni David, sa mga anak ni David, sila yung maghahari, walang katapusan. Ngayon sa atin sa Pilipinas, kapag yung isang pamilya is marami talagang kumukontra kagad. Dito kay Father God, gusto ni Father God, lang ni David, Sa atin, kapag dapat kung maganda yung pamumuno, dapat ituloy-tuloy na rin. Okay. Opinion ko lang yun, Awit chapter
132 verse 12, kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan, kasi nandito na rin lang sa Bible eh. Kung magiging tapat ang mga anak mo sa bigay kong tipan at ang mga utos ko ay igagalang, ang mga anak mo'y pawang maghahari, walang katapusan. Verse 13, ibig sabihin yan guys, angka ni David ang mga anak ni David ang mamumuno. Verse 13, pinili ni Yahweh na maging tahanan ang lungsod ng Zion. Verse 14, ito ang wika niya, doon ako titira panghabang panahon. Ang paghahari ko ay magmumula roon. Verse 15, ang lahat ng bagay na hingi ng Zion, aking ibibigay, hindi magugutom ang dahop sa buhay. Verse 16, iyong mga pari hayaang maghayag sa aking pagliligtas, ang mga hinirang sumigaw sa galak. Awit chapter 132 verse 17, sa lipi ni David ako ay kukuha ng haring dakila upang maingatan ang pagpapatuloy ng pamamahala. Verse 18, yaong kaharian niya ay uunlad at mananagana, ngunit kaaway niya ay lahat mapapahiya. So hanggang dito na lang guys, bukas na itong chapter 133. Bye everyone, God bless.